Pagdating doon, bakit mo binubugbog asawa mo? Sabi siya, sir, hindi mo lang kilala yan. Sir, gano'n na, wala yan. Iwan mo yung baril mo dyan. Eh di may small room ako doon. O tawagin ko yung asawa. Saan ka una? Anong ginawa una mo? Sinutok ako dito. Ang ina ka ba? Saan pa? Sinipa ako dito rin. Kaya huwag na. Okay lang. Dito. Ang ina, sinipa ako ba? Ano pa? Ito, yung yan. Ano pala yan? Huwag na. Pero sabi ko, wag na, pero umahagin na rin. Motora lang naman yan. Awain ninyo yan. Katrama ba kayo? Tapos sabi, ako, ang nanay ko, kaya ako stricto sa Davao, yung bugbog ng asawa pati. Putang ina, hindi ko talaga, I do not allow it in my city. Pagkabata, narinig ko na puta talaga sa akin. Yung may local TV patrol. Pag nakalagay dyan ng bugbog asawa, tawagin mo. Kasi ako noon, ang nanay ko, kusus Mariusip, kung ano ang mahawakan. Talagang, kaya nung lumaki ako, ganun rin. Pag nakaumpisa ako ng sipa, suntok, sir, tama na sir, pumatay yung asawa ko. Akala ko magalit ka sa putang ng polis na to. Pero, bakit? Mahal mo yan, sir. Ay, graft has to stop. Dito sa gobyerno, I do not remember the particular agency or department. Ano ka dito? 48 signatures. Kaya pagka 48 signatures, putang ina, maubos yung investor. Lalo na kung economic enterprises na malalaki. Yan. Dito, 300,000. Dito, 500,000. Doon sita, before, 2 million, 3 million ang lakaran yan. Just to stop. Diyan sa mga clearances, diyan sa land registration. Bago ka makakopya ng titulo mo, siyang-siyang ang bayad tapos kung ilan ang pirma. Wala akong pakialam ang anong gawin mo. I will just give you 72 hours. Pag wala ka ng inspection, there is no need for an ocular inspection. Yung pupuntahan mo doon tapos tinitignan mo. It's just a matter of paperwork. All government. 72 hours kasi sa Davao 72 hours. After 72 hours, you are no longer allowed to release. Pag lumampas ng 3 araw, ilagay mo yan sa doon maliit na mesa with the corresponding explanation why it took you more than 3 days to act on the paper. Lahat yan. Yung Maneda, yung Department of At saka sabi ko, kung wala akong pera, maghiram ako. Pag maghiram ako ng pera at magpagawa ako ng train, masahan ninyo. Kayong lahat imbitado. Hindi ako pwede magbibigay ko yung mga kontrata na bago lang na, hindi po na mga konsumhi, ayala. Pero mo sabihin mo, magkaroon ka ng korporasyon para lang ibibigay mo yung award. Ako, imbitahin ko, Mitsubishi, GE. Tawagin ko yung mga engineer. Lahat yung interesadong Pilipino. O ikaw, GE, magkano kubra mo? Ikaw, Mitsubishi. Ikaw, Ayala, kung magkano yan? Tapos sabihin ko sa mga engineer, brace ka na. Ano? Pinakababa. Saan dito? Bilangin ko. Yun. Wala na yung pasilip-silip po, tangin na tapos. Paglabas-labasan, 300 million ang kickback. Harap-harapan tayo. Pati local government, harap-harapan. Buksan ninyo. Huwag na yung freedom of information. Talagang buksan mo. Ako sabihin ko na sa inyo, ako may 7 million sa bangko. Yan, part of it is actually my inheritance from my father. Yung iba pinag-ipon ko dahil alam ko na pagkatapos ko sa gobyerno, yung sweldo ko naman naubos sa tuition ng mga anak, pag-aaral, yung si Inday, sa beda rin yan.
Yung kapatid, dito rin nag-aral. Yung pinagpawisan ko, ubos yan sa... So kaming mga matanda ninyo, alam namin, pag abot ng 60, 65, 70, yan na, papasok na ang sakit. Yung retirement natin, maubos yan sa medisina. Sabihin mo mag-retire ka because I want to enjoy my retirement, mag-graduate mo. Maubos yan sa medisina mo. And kung wala kang savings, you have to pass the burden to your sons and daughters. At sila ang pagpabili ng lupa, maghiram. Kaya, malaki ako saving. Pwede pa ako mabuhay ng mga 2 taon na. Pagkatapos, maubos na talaga. At dapat na rin mamatay. Pag wala ka ng pambili ng oxygen, wala ka ng pambili ng medisina, ano nga na? What is there to live for? Abot ka ng buhayin ka ng Panginoong Diyos, 90 years old. Kung mag-away kami ng Diyos yan, bakit mo naman ang ginagawa niya sa akin? 90 years old. My mother died at the age of 96. Every time punta ako sa kanya when she was 90, kung sabihin, gusto ko nang mamatay, talagang pagod na ako. Every time punta ako sa kanya, ganun sinasabi sa akin, ako yung pinakamatanda na lalaki. Alam mo, Rodrigo ito na, gusto ko na talaga pagod na ako. Kung tumawag mo akong parinigin ng ganyan, halos kada punta ko dito, anong gusto mo, barilin kita dito? Ano. So, paano lang ang tama? Forever. Then I will fix government. Nobody but nobody will have the authority, including the President and Congress, na may pera na namsam, 50 billion, hindi specify sa... Iwibito ko yan. Hindi ko pa nasutin yan. Kailan to the last project, walang 50 billion. Ilista mo kung ano yung 50 billion, yung putang inang yan. Yan. Ngayon, kung wala dyan, huwag mong galawin ng pera. Pag sabi dito, may 30 billion na yun. Ano yan? Next year, ipasa mo. Revert it back to the general fund. Ito naman hihiin ko sa inyo. Pag may project na 90 billion, gawain mo yung project, ubusin mo ang 90 billion. Pagkatapos ng taon, nandiyan pa rin yung 70 billion, nakapag-upisa ka lang ng 20 million, ay putang ina. Eh di sabihin, walang project. Pagka-pera nandiyan pa sa record, wala mo. Kailangan 90 billion exactly. Ano nga mo, 3 years? O 3 years. Ubusin mo yung 90 billion. Gastusin mo sa tama. Kasi kung mayroon pang 30 billion, anong putang ina yan? So, anong pagkakasing project yan? Pinag-aralan na nga eh. Ito, zero. Project, 90 billion to. O di 90 billion, ubusin mo. Huwag mong ubusin sa bulsa. Ilagay mo doon sa proyekto. Lagay ka ng release ng train dyan. Wala namang train. Kaya ako, kailangan ko ng pera. Hindi ako Superman. Hanggang hindi mo i-retire yung mga old vehicles, hanggang hindi mo hituin itong araw nito bukas, huwag na kayong mag-transaction ng mga motor vehicles, etc. Kaya pag na-complete yan, nakakuha ng conduction pass yan, gagamit yan ng EDSA. Araw-araw yan, sa Davao, naka-average kami ng 1,200 motor vehicles. Kotse, kung ano. Iban! Kaya Davao talaga makitig na ng traffic. Kaya kung stricto ako, kasi pag hindi magkakalaw yun. Ganon yan dito. What is sauce for the Gaboy? Is sauce for the Manila? Ano lang yan. Kasi talagang hirap tayo. Overloaded ang Manila sa industries, sa tao, pati sa sakyan. The only way is to despair. Magawa ka ng bago dyan, maghiram ka ng bago, huwag ka nang mag-export-import dito, putang ina, hindi na kami
Diyan, Batangas, Cavite. O diyan, yan, dyan. Train. Kita mo naman, train dito. Ang ano mo, interbus dito. Pag itong train sa Manila, pagdaan ng isa, puno. Pagdaan ng dalawa, puno. Teka. Dito na yun. Alas 7 ng umaga pa naman. Siguro naman pag alas 2 may train na dumaan dito. Putang ina yun. Sino bang... hindi dagdagan mo lang. Every 5 minutes. Sige. O 7. Para pagsakay baba. Yan. Dagdagan mo lang. Simple lang naman. Maghiram ka ng pera ng maraming train. Tapos, pagay ng Hong Kong. Every 5 minutes or 7 minutes, meron. O yan. So, maghiram pa. The train is coming, di ba? Within 2 minutes. Tapos, the train is coming in 1 minute. Tapos, the train is, alam mo, Pilipinas to, bumagsak ang putang ina niya, marami na sugatan, pati patay, maghintay na muna kayo. Maglakad na lang kayo. Kaya nga, para umabot kayo. This has to improve, this has to improve. Ito ngayon ang problema ng isa. There has to be an inclusive peace talks with everybody. You see, Maria Sison, he was once upon a time professor ko. Hanggang ngayon nakakilala pa kami. And he said, yan, umiikot yan, di ba? Pag ako ang nanalo, sabi niya, Duterte wins, he will come and he will talk. So I have to ask the Moro people also, kung yung BBL na huwag na yan. Kung ayaw ng Kongreso, huwag, hanap tayo ng paraan. And as far as to come out, usap tayo kung ano ang buti sa bayan. No, hindi natin mahabol federalism because that is the only structure or system that could give peace to Mindanao. Pagkawala yan, sabihin ko sa iyo, gulo ng gulo ng gulo. Ang problema sa amin, sabi ko nga sa aking mga Moro na kapatid, bakit tayo magpatayan sa Mindanao? Kung hindi tayo nagkakaintindihan sa Republika ng Pilipinas, alam naman ninyo na yung destiny ng Mindanao and the entire country is not in our hands. It is with the leadership. Kung hindi tayo nagkakaintindihan dito, bakit pag maggalit, magpatayan tayo doon sa Mindanao and you make the island the battleground na hindi naman natin kontrolado. Tindihan ninyo ako. Huwag kayo maraw ang lola ko. Bakit tayo magpatayan? Why do you have to kill my son? Hindi, gusto rin niya. Punta na tayo lahat dito. Dito tayo mag-terorismo. Dito. Ito, puputokin natin itong stage ng putang ina. Bakit po? Ano naman, ginagawa dito na, dito. Gusto natin yung BBL, dito man. Bakit tayo mag-hero ito sa Mindanao? Very stupid. Hanap tayo ng paraan. Ngayon, kung lulusot yung federalismo, yan, okay na. Yung BBL ninyo will remain. Yung inyong all inyo yan. Because federalism is you retain most of what you have and your income. And you only contribute to the federal government. 60-40 would be a good arrangement. Ngayon, ang isa na sa uli ng, dito sa Pilipinas, every cut ng piso, basta may resibo, national government. Pinapadala namin lahat yung pera, yung koleksyon. Kaya yung treasurer, pati auditor, is not appointed by the governor or mayor. National officials yan because they safeguard the money. Sila yung magpapadala sa Bureau of Treasury. Ngayon, ang amin is IRA, Internal Revenue Allotment. Mindanao contributes to the national wealth 54% of the total export earnings in dollars. Wala tayong tanim dito sa Luzon. Nandoon sa lahat sa Mindanao. Dito, bagyo ang abutin mo. Ang inyo dyan sa Samar, mining. Ako, ayaw ko. Walang mining sa Davao, ayaw ko. Ngayon, kami nagtatanim doon. Banana, kakao, pineapple, kopra. Ang Mindanao lang, 54% of the total export earnings sa dollar.
Alam mo na sa uli ng local governments, out of 100%, 90% para lang sa Manila, Quezon City, Davao, siguro, Iloilo. Yung 19% pagkahatian na nila. So ilan ang pumabalik? Kaya galit itong mga Muslim. Kaya galit itong mga Moro. Actually, it's not Muslim. Muslim is a religion. Kaya mga Maguindanao, Maranao, kami galit. Saan ba yung pera namin? Okay na lang sana kung sabihin, Mayor Duterte, there is a reduction of something like 6% of the total budget for the local government simply because we need money to rehabilitate further Yolanda. Utang ina, 52 billion na yun. Wala pa nakikita yun. May po. Somebody has to answer for that. One day, sabi. Hindi yan pwede tabla-tablahin mo. Someday. May mananagot talaga. Hindi pwede yung gano'n. O Mayor Duterte, yung Zamboanga is still in squalor. Both dyan, mga Christian, lumalangaw yun sa langaw, pati kung anong kadumihan. Okay, make it 10. No problem. Ang problema, hindi ka nagagamit yung pera ng tama. Hindi nga mayungan na. 50 billion. Kung sila makita mo. So dating ulit ng bagyo, wala. Sira na naman. Well, I want to... Ay ako, madaldal ako. Pag hindi mo walang magsita sa akin dito, mga alas 6 tayo. Good na gayon ng breakfast. But I'd like to talk about it in some other time. I'm just happy that I arrived. If at all, nakarating ako dito ng delayed kami by almost 3 hours. So I'm really very sorry. I wanted to make it on time. Eh, sino man mga gusto magpahintay, magpa-importante. Hindi pa nga presidente dyan. Yung mga presidente naman, hindi talaga dati yung mapuang. Tapos sabay ng mga tao, wala, kansilado itong program na ito. Maloko na. Putang ina mo, kanina pa kami naghintay dito. Anyway, I'd like to thank you, Lani. Senator Ding, invite me. Konsehal kayo. Just to repeat my criminality has to go. Droga, hintayin ninyo. Hintuin talaga ninyo. Wala tayo dyan. It's either you die or I die. Ganun yan. I am preserving this generation. Butang nakabos ka, puro katok yung ating mayor natin. Katok. Congressman, katok. May mga congressman talaga nag-hihitip eh. Pero cocaine yan sila, cocaine. Tsaka doon niya may mga aeroplano, karga nila doon, paano natin no? Dumating ka pa. Pamangkin ka. Pamangkin ko yan. Hindi ko pwedeng baunin yan sa Davao. Dito na lang yan. Sino may gusto. So, maybe, inshallah. Pagka nag-willing, yung sabihin na, let's be what we do sa kaming mga, inshallah, sinara board for God willing, baka makabalik kami dito at I can still expound more of what ails this country. And you have my assurance that kasi hirap lang ninyo ako. Kami ho, taga Cebu, originally, we had to go to Mindanao because my father was looking for a greener pasture. It was a long and winding road of sacrifice. Anak lang ako ng mahirap. Sa totoo lang hanggang ngayon, wala pa akong medyas na bilip. And also, anak rin ako ng mahirap. And that is the reason why I can fathom, naabot ko yung sentimento ng ordinaryo na to. So, I can talk the talkative ng pobre. Kasi galing ako dyan. Ngayon, hindi talaga yung sabihin kasing hirap. Yung mga girlfriend ko rin, medyo pangit-pangit kunti, magasgas yung, ngayon na, mayor na, okay na yung mga girlfriends ko. Maraming salamat po.